Mga Marites, tuloy na tuloy po kami. Wala na pong baha. I hope na safe po kayo mga Marites ngayong araw na to. Kompleto pa ang papo. Yes. Nagniningning mga Marites. Diba? Kaya naman, bati muna ako sa inyo sa Marites all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. And this is your resilient instructor, Alan Jonas Alan D. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Yes! We're Umaraw today. diba? Umaraw, ganda ng araw today, Correct. Tito. Kasap ng feeling ng may araw na. Oo, nakakamiss. After 3 weeks Yeah. of continuous Diba na, ako Julani. nung Saktong 3 weeks. 3 oras kami sa sasakyan. Nung Last Tito. Monday, oh. Nakarampa Kasi naman ka pa rin. kinarir mo pa Kinarir rin. mo Siguro pa ko rin. ako din. Nakapag-presscon Brief ka na ako. pa. Eh, wala Kakarir. pa kasing ulan nung presko. Earlier. Truly ba? Oo, Di ba nung, hindi nung ka tumigil? presko na. Tsaka na nagkaroon ng ano. Sino ba yung nag-press con? Favorite niya. Nag-favorite ko mga Viva Max Beauty. yun. Kasalanan nila. Huwag kayong ganyan. Sila ang dahilan ng Diba? At least, ulan. wala na si Nenny. Wala, hindi pa papasok dito. Susuungin mo talaga ang kabahaan at ano. Oo, alang Kabagyuhan para sa BMX. Back to back, alam mo na. Pag back to back, Pag back-to-back, di ba isa lang pay? Di. Uy! Ay, dalawa ba? Hindi kami binuwatangan ng bayad. Doon Ah, bayad. ganun ba yun? Dahil dyan. Sa ating mga bago Marites, sama na sa chismisa ng mga showbiz balitang pinag-uusapan. Dahil kahit sino ka pa, siguradong Marites ka, like, share, and subscribe na sa MU Entertainment YouTube channel. Oh, mga Marites, dahil marami na nakami sa atin, marami at may nagpakulay na. Welcome to Sanlinggo. Ano ba? Welcome ulit. Welcome na. Hindi ba? Welcome. Oh, welcome. Ito na po, isang linggong Chismis! Ayan, di ba? Welcome na. Oo. Miss na miss na. Miss po na. Live po kami, mga Marites, kaya nagkakamali kami, ha? Huwag niyo kami siraan, ha? Okay, mga Marites. Unahin natin si Maris Racal. Spotted muling kasama ang mystery boyfriend. Ayan. Wala napansin kay Anthony Jennings sa set ng Incognito. Yes! Ayun nga. Resilient. Oo, Tito. Ay! Dapat Miss Gamit na Bahamas gamit yung ka. word na yan Oo, ngayon. Baha at correct. tag-ulat, tag-bagyo. Ito na nga, Tito. Nakita ulit. Yung dati nating parang, nabalita ko na yung before, di ba, yung kanyang mystery guy, na mukhang talagang boyfriend talaga ni Marie, si Guy. At kung dati ay hindi nakita ang fest, ngayon ay nakita na ang fest nung sunduin siya mula sa airport, galing siya sa shoot ng Incognito 2. Part 2 ng Incognito. Sa Tawi-Tawi pala sila nag-shoot dito. So, ayun, dumating si Maris sa kanyang, galing sa kanyang shoot. Tapos nandun waiting si si Mystery Guy. Mystery Boyfie. Mukha naman talagang Boyfie na. Ayan, So may pag-akbay na ganyan. Si Maris medyo picture-picture pa doon sa mga waiting na mga fanny sa may airport. Tapos yun, go siya doon kay Guy. Tapos bumeso ng bahagya na gano'n. Tapos may pagyakap. Tapos siya sa Ayan. Tapos pinasakay siya sa car. Ayan. Ay, Dito hindi sa jeep. may car naman sila dati. So ayun. So kita mong, parang may talaga. Kita mo sa body language nila talagang parang meron ng something. Sabi ng mga utaw, ay, in fairness, hindi naman tisoy ngayon. Pero parang kulot pa rin, na gaya ni Anthony. Tisoy Hindi, parang mulat. Parang siyang Latino ang dating. Okay. Kasi Blurred lang yung hindi, maputi. Kasi di ba si Tisoy maputi, Amerikano naman kasi si Anthony Jennings, the ex. Pero ngayon, parang siyang Latino looking si Guy. Pero kolotra pa rin yung hair. Ayan, to sabi nila parang, ay, bongga ang jowa ngayon ni mukhang afam daw. Meron nagsasabi rin, hindi siya afam. Hindi, mukhang afam. Oo, mukhang may lahi, di ba? So, ayun. So, Lahing? mukhang lahing Tikutin. Luma. grabing reference. Hindi na makarelate ang Gen Z. Ayun. So, mukha naman pumapag-ibig ulit si Maris. At yun nga, andyan na naman yung kanyang mystery guy. Na mukha nga, sabi nila, mukhang boyfriend niya talaga ni Maris. Tapos, may chika na sa kanilang shooting naman sa taping nila ng Incognito 2 sa Tawi-Tawi. May video ako nakita na parang, hindi talaga, at may nagchika rin sa akin na tao na nandun, na source ko na nandun sa Tawi-Tawi. Hindi na talaga sila nagpapansinan sa set. Ni Anthony. Hindi pinapansin ni Maris si Anthony. Siguro parang parang Bakit? parang move on na ako sa iyo, Rose, parang gano'n siguro. Move on na ako sa iyo, ayoko na kitang pansin. Meron akong bagong jowa, parang gano'n.
Ganun Ewan ba? ko lang sa mga eksena. Siguro naman professional sila pagdating sa mga eksena. Pero pag may nakita akong video talaga, nakatingin ng gano'n si Anthony. Tapos si Maris parang di siya nag-exist. Hindi niya nakikita si Anthony. Pero pag ganun, siguro talaga kapag tapos na ang isang bagay po, dead man, na may tuldok na. Tapos lalo na kung may bago ka nang natagpuan. Ay. Ay! Ay. Ayun. So mukha namang ilabing ngayon. Mukhang happy ngayon si Maris. So parang dead man na siguro siya kay Anthony. Magkita man sila sa ano. Pero kasi wala naman silang choice kundi magtrabaho ulit. Dahil syempre pagpapatuloy ito. Magka-partner Oo, magka-partner sila. At pagpapatuloy ito ng kwento ng Incognito na ang chika sa akin ay bongga ang ano. Kumbaga sa ABS to, usually kasi pag ABS, di ba, kulang sila sa budget dahil alam mo naman, medyo taghirap ang mga kaganapan. Pero ito bongga ang budget dahil may datong ang produ. At meron. Sino ba ang produ? Di ba si Lester? Sa Monte? Sabi ko na. Lester Pimentel ba? Basta yung director na may-ari din ng mga, meron siyang mga restaurant. Businessman kasi siya. Bakit outside producer? Yes, yan sa Siya rin daw. naman ang Outside producer producer. ng producer of, gano'n naman Tito. Siya rin yung producer ng Incognito na una. Kaya meron- di ba may budget yun, nag-Japan. Meron, Saan may nag-invest nga rin na 1 billion sa, ilang billion ba yun? Alin ba yung kay RSA? RSA ba? Hindi yun eh. Parang ibang tao yata. Nag-invest kanina. Doon sa ABS. Para Yes, Sam. Yes, Yun, Sam. Sam. You miss us, Sam? Wow! Ay. Parang na-miss nyo lang si Sam. Ay, So, ayun nga. Talagang merong So, ayun. May mga incognito dito sa atin. So, ayun. Ayan, Ang chika. sige. So, may deadmahang nagaganap, pero mukha namang happy si Marie. Sana maging happy na rin si si Anthony, Oo, di ba? Parang makaharap din naman siya ng sarili niyang love life. Sino ba part. bago na Anthony? Wala. Parang wala. Parang focus na muna siya sa work. Wow! Ganun naman. Sinabi ba niya? Oo, sabi niya. Uy, nasyumula. Uy, ano kay interview Alam niya? mo, dapat ang title mo hindi resilient. Ano ba? Assumera. Or assuming. Hoy, sinabi niya yun. Na-work muna siya. Tama mo naman ang love life dahil mag-focus muna. Dahil nga, di ba sa nangyari sa kanila before? Okay, ito. Good. Yan. Ito naman. Claudine Barreto, favorite mistake daw si Raymond Santiago. Albog. Mr. What's this? Ewan ko ba kung ba't ko niline up to? Ito kasi Kanina si pa Alan, pinipilit ako, i-line up ko daw eh. Uy! Siya nagsabi sa akin, i-line up ko daw. Naku, baka ito na yung pumalit kay Catherine. Baka lagi na ako may Claudine every episode. Mag-stick ka na kay Catherine. Oo nga. Anyway, hindi kasi, lagi lumalabas sa feed ko si Claudine. Simula nung may naklik ako, alam mo naman pag algorithm, naglabasan na yung mga Claudine. Ito nga, meron siyang recent interview kay Dan Cruz. Kilala niyo ba si Dan Cruz? Naman. Oh. Ano pangalan ni Dan Cruz sa Home Along the Riles? Malay ko pakailam ko sa kanya. Ano nga ba? Ba't meron na siyang Roxanne. Meron Vlog? siyang podcast. Lahat? Taray naman. Lahat na lang. Nag-i-interview siya, may mga one-on-one interview siya. Bilang chika sila ni Claudine na nagkaroon ng reunion ng Home Along. di ba? So, in-interview niya si Claudine. So, syempre, napag-usapan doon ng love life. Natanong doon kung sino ang kanyang greatest love. Parang dating pa nga kay Dang, akala niya si Mark Anthony. Pero hindi. Ang greatest love niya ay si Rico yan. Yan ang sabi niya. So, ano si Mark Anthony? Sabi niya gano'n. Ay. First love. Yon. Si ex mo, sabi niya gano'n. Tapos ayaw pang tawagin ni Claudine na ex-husband si Raymart. Kasi hindi pa naman daw ex. Kasi apparently, hindi pa naman sila annulled. So, hindi pa raw niya ex-husband. So, sinabi niya, si Raymart daw ay ang kanyang favorite mistake. Kasi daw, she'll do it all over again kasi daw nagkaroon sila ng Sabina and Santino. Yun lang. Greatest love daw niya si Rico. Rico. Kasi nga, akala ni Da, parang ang gusto niya i-feed si Mark. Kasi di ba si Mark ang una niya? Hindi, first love ko yun. Ang greatest love ko si Rico. Paano na si ex? Sabi niya gano'n. Ayaw nga niya tawaging ex kasi nga, husband pa naman din daw. So, sinabi niya si Raymart. Happy ka naman. Ha? Gusto niya yan eh. Wala naman akong na-chenis dun sa tatlong yan. Ayun lang. Sige. Ayan natin si Baka yun Claudine. ay pumalit kay, alam mo na. kay Catherine. Oo, you should know, Ito kasi si Alan, pinilit ako i-line up. Alam, ito nga. Ito na, mama. Kailangan mo kay Claudine. Ito yung balita tungkol kay Derek Ramsey.
kusang pumunta sa LTO para isuko ang supercar na pinalitan ng plaka. Humingi ng paumanhin at inamin ng pagkakamali. Resilience? Na. Resilient? Oo, Tito, nagsimula yan actually sa blind item. Correct. Meron daw, di ba, kumalat yung blind item, meron daw isang actor, sporty actor, award-winning actor na parang naghihirap na ba siya at binibenta niya ang kanyang mga kotse, ganyan yan. Isa nga rito ay ang kanyang mamahaling Porsche. Yan. Ilagan. Huy, grabe mga kalumaan galore. Sa Porsche, ay ang kanyang Porsche Spider na sabi binenta raw niya sa isang kaibigan o negosyante na friend. Tapos ayun nga, Tito, may fake na, kasi nga, ayun yung fake na plate, parang personalized plate na bawal pala gumamit ng ganyan. Kailangan may permiso pa yan. Oo, may ganon. So, hindi ka basta-basta pwede maglagay ng ng ganyang plate na personalize mo yung plaka mo, ganon. So, ayun nga, nung una, sabi nga, siyempre kasi na-trace na kay Derek Ramsey register pala yung kotse, hindi naman pala dun sa kung binenta man niya yan dun sa friend niya or what, sa kanya pa pala nakapangalan. So, na-trace ng LTO na sa kanya at yun nga, pinapa-impound yung kotse, ganun, may show cause order, di ba dito pinatawag na ganyan, dapat i-impound daw yung kotse. Tapos si Derek, pa nung una, sarcastic pa siya, meron siyang post sa kanyang IG story, sabi niya, for sale, selling my prized possessions, buy one, get one free, please Gcash me. May ganun siya, parang parinding dyan sa Tinan niya actually yung Radar PH. Yung Radar kasi isa sa blind item. Tapos, ang pinaka niya, sagot niya later on, na mas seryoso na, hindi na yung sarcastic. Sabi niya, I've seen the issue regarding the 918 Spider on social media. I do not drive any cars with fake plates. All my vehicles have proper plates. Please carefully read the statement issued by LTO to properly understand what is happening. Ayan. What is happening? I have not yet received any show cause order, but I will cooperate and appear when requested. To the LTO, I apologize for what is going on. Driving with fake plates is wrong and should not be tolerated. Ayun. Later on, Tito, meron ng hearing actually na date. Sinet na yung date para mag-hearing sila. August something later this month. Pero, hindi na hinintay pa ni Derek yun. Pumunta na siya ng LTO kasama yung friend niya na si Biolago. Biolago. Princess Biolago. Bayan, bang name? Bakit Biolago? Wala siyang first name. lalaki Gayo, kasi. oo. Kakaloka. Bakit Biolago lang? Walang first name. Initials niya yun. Initials niya. Nina? Yung J. Correct. initials niya. Yun nga. Kaya, si Anthony Jude Violago, kaya AJV. Ayan. Biolago. Yun. Kaya lang, unauthorized yung Kilala ko yun. unauthorized license plate. Asa na So, siya? nagpunta silang magkaibigan, pumunta sila sa LTO, tapos naman sila, Tito, very apologetic. Sabi nila na mali nga raw yun, ganyan-ganyan. Tapos, pero medyo nakakatawa lang. Sobrang natawa yung mga netizen dun sa sinabi na, kasi parang malaking abala yung magbayad sila ng 5,000. 5,000 lang pala yung kasi, bayad. Na-impound. Ma-impound. So sabi ganun. Pero hassle din, para pupunta maya tayo sa Marikina, alam ko Ayun. May kanya-kanyang impounding kineme sa location. no? Ano po, Marikina? Lahat ba? Isang location lang ba? Nung nabanggit kasi yung 5,000, parang sabi nila, Diyos ko, ano mo yung 5,000 sa kasi supercar na matatawag. Porsche yata yun. It's considered supercar, Tito, yung mga ganyang luxury. Hindi lang nga luxury ang tawag, Akala supercar. kapag kaganyan, depende sa car, no? Oo, kung magkano yung yun nga sabi, ano ba yung 5,000? Pang lang, pag gasolina lang yung Or kulang pa eh. Oo, di ba, sabi. Baryang-barya naman yan, sabi, ang kotse Porsche, tapos ganyan lang, wala lang sa kanila yan, sabi nung mga utang. Kala mo naman daw, ma-affect ang wala naman yun, sabi gano'n. So, ayun. So, ang nito, parang ang tingin ng marami, malamang binenta niya sa kanyang friend. Pero ang chika rin ni Derek kasi dun sa LTO, raw, parang wala kasi siya, he was abroad, parang in-entrust niya sa kanyang friend yung car. Pero para palitan mo, Tito, ng plate yung car. Baka sa kanya, nabenta na sa kanya, di ba? Ikaw, baka in-entrust lang sa'yo para pinahiram mo or papalitan mo ba ng plate mo na personalized plate? Hindi. Oo, di ba? So, malamang binenta na yan sa kanya. Ang tanong, naghihirap na ba si Derek Rose? Derek Rose? Derek Rose. Oo, Si di ba? Rose Di ba may nakakaalam? Derek Rose na singer. Oo, yun. Tapos,
Player yata. Player ba? Tapos yun nga, yun ang tanong. So bakit gano'n? Pa nagbebenta na ba siya ng kanyang mga supercars? Actually, marami talagang ganyang kotse si Oo, dati sa TV5 ang dami, paiba-iba. Hindi lang yun. Di ba nag-tour siya nag-house tour siya noong, nito lang, nung parang pandemic ba yun? Pandemic. Jowa niya pa si Andrea Torres. Bumaba sila sa dahil sa garage. Dahil ang mga supercars nandun. Di, May Bentley. Pag sa TV5 dati sa parking, alam mo na kung kanino yung sasakyan na ba, kahit sabihin mo, ay, ngayon ko lang nakita. Ay, Derek yan. Pag Ganun, Derek, no? pag luxury, Identified na pag sa ultra super- lux na car, pag mga supercar, talagang Derek Derek yan, yan. Derek yan. Kumbaga hindi basta-basta mga kotse niya. Hindi pwedeng kay MVP? Ay, baka Hindi naman- baka hindi hindi- ganun ng car. Nakita natin, sumakay na kotse si MVP, Drones, parang hindi hindi supercar. Parang Simple lang. van. Van. Parang gano'n. Uy, hindi naman yung van na... Hindi, alam mo, ang mga tunay na rich, hindi Oo nagsa-supercar. So Ano you're sinasabi telling mo us kay that Derek Derek Ramsey? is not Hindi tunay na legit rich? Anong gusto mo sabihin? Mag-chorus nga kayo na. Duet kayo. Ano sinasabi mo kay Derek? Hindi siya, rich naman That's talaga what siya. you're trying to imply about Derek. Wala akong ganun, Your Honor. Misleading questions are not allowed in this court. They're allowed. Ay, nako. Tigilan nyo na Ayun. yan. So, ang maganda naman doon dito, nag-sorry naman, di ba, nag-apologize. Pumunta mismo na nagsadya sila sa LTO para mag-sorry at yun nga, in-accept nila, nagkamali sila. Ganon. Pat naman, wala naman silang choice. Ayan. Wala ka naman. At saka talagang kinuha yung kotse. Oo, pero Yes, diba? sinabi mo yung tunay na rich, hindi nagsusupercar. I'm referring to MVP lang naman. Wala naman ibang pinatutungkulan. But Derek Oo. is using mga supercar. So, ibig sabihin, Uy, rich naman si Derek. pero sinabi mo. Huwag naman yan. Pero hindi naman si resilient, MVP no? level rich, Oo. di ba? Amin naman natin. Okay. Patahimik mo na si Derek. Muntik na. Okay. Na mala MVP level, pwede naman, di ba? Ano yun? Ito ang Marites. Balikan naman natin si... Ano maging gano'n kung nagtuloy-tuloy siya Na? sa kanyang career. Sige, tawid mo yan. Bigla Nagsasabi mo. Bakit? Kung nagtuloy siya, more movie, Magiging more MVP? You'll never know. Feeling mo na ito. Hindi ba parang lalong na-mislead? Lalo mo na binaon sarili mo sa hukay. Grabe naman. Naibaon ko na ba? Okay. Okay. Ito naman tayo. Para Cel Soriano, gusto i-remake ang sitcom nila ni Cesar Montano. Yung po, ang sabi ni Maricel dun sa Ganon? media ko ng kanyang nanawagan na sila sa mga producer. Kaya ni Mister. Ano ba yung kaya ni Mister ba yun? Kaya ni Mr. Kaya ni Mrs. Sa Life After You MediaCon. Nung, kailan ba yun? Bago umulan ba yun? Yun po. At kasi nga, ha? Kahapon ba or nung ano? Nung Tuesday yata? Kahapon. Wednesday. Kahapon lang. Yes. Kahapon na. Yung nga po, kasi puro drama ang ginagawa niya. Siyempre gusto rin, magaling naman din siya magpatawa. Kaya tinanong ko na rin po yun. And then, kasama sa pelikulang Life After You, si Bella Padilla for the first time na For the first first time niya nakatrabaho si Maricel. Ito po reaction niya at inamin niyang wala siyang jowa. Hindi pa niya jowa. Yung nababalita sa kanya. Ito yung video. Parang sila na yun. Hindi ba niya? Si Maricel ang Yung kasama Maricel? sa movie. Ano unang reaction? Siyempre, sobrang excited ko. Parang, para ma-consider ka to even do scenes with a sinabi legend. ba akong ka. ganito? Parang, wow, what did I do right? Parang yun yung una ko naisip. Kasi nag-pitch po sila sa akin, nasa taping ako nag-zoom kami. Nasa gitna ako ng taping. Tapos, tinawagan lang ako ni Tita June na, Bella, ready ka ba? Pwede ka ba mag-zoom ngayon na? So, sakto naman, nagbabaklas sila ng gamit para sa next sequence. Sabi, sige, game. Tapos yun, kinukwento nila yung story ng Life After You. Tapos nagtanong na ako ng parang may naka-cast na po ba? Like, sino mga kasama? Ganyan. Tapos nung sinabi nila na si Miss Maricel, medyo na-shock ako ng konti na talaga po, like, game. Like, kailan ang start? Diba, nag-joke ako na ready na ako bukas. So, I was very excited, diba? It's a dream come true for me. Ano naman ang best advice niya sa inyo bilang anak? Sa career, tsaka sa love life? Sa love life, Di ba may jowa ka rin bago? Hindi pa jowa eh. Parang ano pa lang, getting to know you. Getting
getting to know all about you. Wow. Ituloy ko na yung kanta. And then, Yes, as a ang mother. unang sinabi ni Sa Inay sa akin career, is, saka sa... sige, love unahin life. ko na yung love life Okay. para tapos na. Sige. Tuloy mo Unang na. sinabi ni Inay sa akin is, wag kang iiyak over a guy. Oh. Pag umiyak ka na, leave. Sabi ko, ay, ganda po nun. Alis ka na. So, yun, natutunan ko yun. Natawa mo naman. Wala pa naman pong, hindi pa naman po ako umiiyak. So far, masaya pa naman yung buhay ko. Hindi ko pa naman na-apply. Okay. Okay, yon. Di ba kasi may nachismis sa kanyang CEO na isang Yeah. nabalita rin dito sa ano. Usong-usong yun naman. Eh, sabi niya, di ba? At doon nga sa one-on-one, hindi na ako mabot sa one-on-one, natanong nga siya nung tungkol kay yung Angelica Sam. Oo, issue, tinanong di siya ba? Hindi niya sinagot. Oo, hindi niya Quadro. sinagot. Oo, parang Yun. ano, sabi niya, I won't answer that, parang gano'n. So, yun. So, yun lang. So, wala nakuha sa kanya. Alam mo naman niya, si Bella, Ayun ang di gusto ba? nila makuha. Well, kung siya gagawa ng pelikula, gusto niya raw, may nagawa na raw siya one sequence para kay Maricel, yung isang suspense thriller daw. Thriller. Ang gusto niya. O, di sige. Na ano? Kay Maricel. Pelikula, para kay Maricel. para kay Maricel. Pa-remake ko ang ano. Super Inday. And the Golden Baby? Kakayanin pa ba ni... Inday sa balitaw. Super Inday in the Golden Bibe. Si Ay, Meron kailangan- Inday sino sa babalit Balitaw kay Aiza? din. Si Aiza pa din. May inday-inday Oh, sa why balitaw din. Hindi, Inday Bote. Inday Bote, Oo. yon. Inday sa balita. Ah, well, Oo. Inday naman, Bote. At saka Super Parang Inday. Inday series Parang yan. Inday Oo. trilogy. Pero isa sa ano yung Oh My Mama. Napanood mo ba yun? Ano to? Gloria Romero? Hindi, iba yun. Drama. Tumama with Love yan. Ay, ako hindi Sino ko si alam Oh My eh. Mama? Basta may oh my Maricel mama. Soriano, Oh. Sino yung William. mama? Si Maricel. Siya ang mama? Mother role na siya doon. Ang mga anak niya diyan sila Janine, Cheryl. Julie, Ah, Sherry. okay. Tapos Mga natatanda bata ko yung, pa, oh. di pa uso nun, pero pinalipad nila yung mga white na balloons. Para? Ay, doon namatay siya. Okay, kaya Baka nakakamiss. na-preempt Sinong ko. namatay? Charot! Namatay si Maria doon? Namatay ba doon? Ano ba yan? Ini-spoil ano mo. ba yan? Bayan, sorry na pala Spoiler spoil ka. ko. Grabe. Kaya nakakamiss si Mother Lily na Ay, 80s pa Nag-birthday daw. kahapon. nag-birthday kahapon may birthday niya. Yes. Saka Ang ganda ng nagdiwang ng theme song second yan. death anniversary, di ba? Yes, oo. We miss your miss mother. your mother. Ba't tayo napunta kay Mother Lily? Oh, kasi nga Maricel Regal. Soria, Regal yun. Oo, regal yan. Eh, project ni Mother Lily. Pero itong movie niya hindi regal. Hindi, Viva. Viva naman, 1981, te. Oo. Ako, may mga... Life After You. Bago yung director niya, babae. Mag-ina ba sila dyan, Tito? Stars Ay, hindi. Hindi. Yung bata. oo. Anak si Rice. Lola. Lola siya. Si Maricel Lola nung Oo. ng pamangkin niya. Tama ba? It was a Ano? hit. So nanay nila si Maricel. Hindi. Lola ng Ano ba pamangkin. yan? Lola nung pamangkin. Ano niya si movie Maria? yan? Ha? Ano movie? Si- Ano niya si Maria? Ay, ito. Hindi ko lang kung anak niya na si pala. Raisa Sinon. Ay, oo, tama. yun. Si Rice yun. Raisa Sinon yung... dito magkapatid si Rice at si ni ano dyan si Bella, Bella. oo. So nanay nila si Maria. Pero Lola siguro sa Lola siya pamangkin. nung bagets. Oo. Oo, kasi anak ni Raisa yun eh. Oh, yan. Baka ina. Mukhang maganda na yun. In fairness. Wow. Ito nga Kailan nga, yan? Showing? May 9. Ay, September. September 9. Pero mas pinili niya yan kesa sa presko ng Na? Viva Hot Hindi ako Babes. invited doon. Di man Ay, ako nag-gate ka sa kagaya mo po. Is na bere yung ano. Hindi Walang snap- gate crosser. Grabe naman yung gate. Dito crusher. in-invite ng Viva Hot Babes. Oo nga. Hindi man lang ko in-invite hindi ni na- Maui after all these years. Wes. Wes, Naku, tawagan magpa-press con siya ka mo. Okay. Okay, game. Ito na. Sue Ramirez, nagluluksa sa pagpanaw ng ina. Ex-BF na si Kong Habi, may patribute. PhD. Wow. Yes. O, syempre tayo nakikiramay kay Sue sa pagpanaw ng kanyang butihing ina na si Concepcion Chit Garina. Ito palang mami ni Sue ay isang laborer advocate. Ganon, oo. Labor Oo, advocate. yes. Tapos, Vice President siya ng Trade Union Congress of the wow, Philippines. PUCP. Yes. So, talagang may heart talaga siya sa mga Laborers. manggagawa. Oo, tumutulong talaga siya. Bongga. Parang na-mention din ni Javi yun, ni Kong Javi sa isang post niya or what. Yan. He passed away noong August 17. Tapos parang kinonfirm ito ni Sue nung the following day na August 18.
sa kanyang IG stories. Pero ang mami ni Sue, parang this year, may mga pinagdaanan na talagang mga Sakit. medical issues. For example, nagkaroon siya ng heart attack ba? Parang ganon. Na-operahan doon, nagkaroon ng heart surgery. Yon. Tapos na-stroke din. O siguro, baka yun na yun. Oo. Pero ano pa, hindi pa naman napagamot pa rin nila. So anyway, parang na-mention na din to ni Sue sa ilang interviews niya. Na yun nga, kumbaga kung may isa sa pinagdadaanan niya, yung condition ng mami niya. Yan. Una ko pa nga nabasa, more than kay Sue, kay Kong Javi. Kasi si Kong Javi, dun sa Miss Kong Javi Benitez po, di ba? Na ex-boyfriend. Yes. Una, pinost niya kasi dun talaga sa Instagram, tawag sa ganon. Kumbaga yung wall niya talaga. Sa feed niya. Oo, si Sue, more on sa IG stories kasi. So, siyempre, alam naman natin, after 24 hours, mawawala na Baka yun. naging close siyang kay Javi. Yes, obvious naman. No? So, yan. Pero si Sue, sabi niya, mahal na mahal kita. Tapos may video din siyang pinost. I think ito yung dahil nga ulan ng ulan. Sabi niya, kasabay kong umiiyak ang langit. Yan. Tapos ngayon ko lang nalaman na yung si Sue pala ay hindi naman iba. Dahil ang mami niya ay originally from Sipalay City, Negros Occidental. So, kung oo, no? So, isa din pala siyang Negrense. Correct. Yan. So, ayun, sabi naman ni Kong Javi, this is how I will remember Mami Chit. Flowers in her arms, that radiant smile, beautiful and completely herself. Make no mistake, she was not soft. She had strong opinions and stronger principles. So, yun mukha nga. And she fought for the Filipino worker like it was personal. So, when she smiled at you like this, you knew you mattered. I brought her flowers whenever I could. O, di ba? So, siguro kahit wala na sila, no? Wow. O, she always gave back more. A daughter of Sipalay, Negros Occidental. Yun na. My deepest condolences and prayers to her loved ones. Salamat sa imo, kabuhi nga ginhalad para sa mga mamumugon. Pahuway na, tita. Obviously, kilala niya personally. Kasi nga, di ba? Kababayan Ang tagal din naman niya, tapos kababayan pa. Tapos siguro they also shared nga dahil nga itong mami ni Sue ay malapit sa mga manggagawa. May mga meron advocacy. Yes, ayun. Yun lang. So, syempre, I'm sure mahirap din to para kay Sue na. Alam ko, very close din sa mami niya talaga. Kaya, ang aming pong pakikirama. Condolences kay Inday Sue. Yes. Okay, ito si Heart Evangelista versus Raymond Gutierrez. Ayan na. May parinigan sa social media. Mr. Grabe. Fu, ikaw na. Grabe naman. Your favorite Heart Evangelista. Grabe naman. Grabe. Hindi, kasi si Heart Evangelista ay nag-guest dun sa Your Honor. Yes. So, nagulat sila sa pagiging talaga, Correct. very open ni Heart Hindi sa mga lang, parang hanash-hanash. with all the conviction and ano. So, ilan sa mga nabanggit niya ay tungkol sa isang content creator or sa isang influencer na sinasabi niyang, no matter how successful you are, matuto kang lumingon kung saan ka nanggaling. Maging humble ka, ipako mo yung dalawa mong paa sa lapag. Meron siyang ganon. Tapos, meron pa siyang sinabi na, if you want to say things about me, hanapin mo ako ng dumi, ilagay kita sa microscope, mas marami ka pang mahahanap na bacteria. Hindi ko na mati kasi yung ibang influencer kung umasta ay ang yabang, no sis, I hate that kung umaaura tapos I cannot, parang ganon. So I want that's the image that they think of me. I'm fine that pero tao lang din ako. Baho din ang utot ko. May mga ganon siya. Haba nga ng ano yan. Oo, Topic hanaba na yun sa utot talaga. talo. Medyo mahaba-haba yung mga hanash ng gan. So, well, of course, yung mga tingin ng mga tao, kasi di ba ang huli naman na nagkaroon ng issue si Heart kung pag-uusapan na influencer ay si Mimiya. Okay, pero wala namang binanggit si Heart kung sino. Siyempre, may hula yung mga tao. Pero eto na. Maya-maya, ang haba na ng mga hanash, parang patapos na, biglang meron pa siyang pahabol. Pa-blind item. Pa-blind item pa. Parang ayaw pa niya matapos. Yeah. Sabi niya, parang gusto niya ba ng blind item? Something to that effect. Tapos, wala lang ako eksaktong sinabi, pero may naikwento siya tungkol sa nagkikita sila, tapos parang
tinignan yung outfit niya at ang sinabi, yung outfit mong yan, sale yan, di ba? Tapos nagtawanan daw. In English, In English. So nagtawanan daw na parang sita. Sabi niya, anong problema sa sale? Anong problema sa sale? What is the problem if it's sale? Sabi niya ganon. So, ngayon na. Eto na. Eto na. Sabi niya, what's the problem with being on sale? Ganyan. Ayan, no? Ayan, ito pala yung exact Ayan. sinabi. One of them said, I love your dress. It's on sale, right? Tas nagtawanan sila. Alam mo yung parang first and First and foremost. Foremost yan. Siguro. Anong problema sa sale? Bakit ano ba ang damit mo? Nakaskaparelli ka ba? Pangarap mo nga lang mag-scaparelli. Sana tama ang pronunciation ka ng scaparelli. Tapos, while others are... ito na. Parang after nung lumabas yung interview na yan, biglang naglabas sa social media si Raymond Gutierrez. Ito ang sabi niya. While others are so focused on fashion and what's on sale or not, this is the state of our country. We deserve better from our public servants and their families. So, syempre, may word na sale. So, na-connect kay Heart. So, parang ang dating tuloy, ikaw ba yung nire-refer ni Heart dun sa sale. interview, dun sa sale? Kayo ba yun? Pahabol Grupo mo na ba yan? yan. Tapos kasi nga, biglang humana siya si Raymond ng ganon na mayroong word na sale. So, syempre, sari-sari ang opinion ng mga tao. May mga umuokray kay Raymond. At alam naman, syempre, si Heart din naman, hindi naman siya talaga totally pinupuri ng mga tao. Meron din siya mga haters Oo. and bashers. Actually, ang dami. Marami nga. Marami rin. No? Marami Mas rin. maraming bashers, haters. Parang kinoconnect din si Raymond kasi nga alam naman ng lahat ever since close si Raymond. Part siya ng It Girl. Diba? Close din siya kay Ann Correa. May nabagit doon sa blind item ni Heart, nabagit niya yung parang group of girls. Girls. 'Di ba? Parang gano'n na parang supposedly parang sila pero parang dinadown nila yung ibang parang gano'n. Diba? Parang hindi something to that effect. parang gano'n yung effect. So parang itutukoy, parang grupo ng girls Rose, 'di ba? So parang It is the parang It Girl. gano'n. Pero kasi, ang natatandaan ko, meron silang eksena ni Ann na nagyakapan sila or parang nakita sila sa isang event. Ang alam ko wala silang issue Wala ni sila Ann. ni issue ni Ann. Tsaka feeling ko naman si Ann, parang hindi naman siya niya- lagi sumasama oo. sa It At saka Girls parang hindi siya lately. capable sabihin yun na gano'n na sarcastic na that's on sale, right? Doon parang hindi naman very uncourteous. Hindi yun, no? Hindi sa Actually, meron pa ako doon is parang dalawa doon na hindi din. Si Solen parang hindi hindi rin. din. Hindi ganyan si Hindi. Solen dahil. Pero alam mo, pwede rin naman yung pagkakasabi. That's on sale, right? Pwede din namang hindi sarcastic Tumawa daw or after ano. Rose. Yung Nagtawa na. Okay kasi yung, okay Kaya lang. naman- Parang Bakit ang yun ni Heart? jackpot yan pag nakabili ka ng sale. Yun yung sinasabi ni Heart na parang what's wrong with being on sale. Oo. Pero alam mo, ako babalikan ko pa rin yung pinanggalingan at pinag-ugatan ng parang series na to itong issue na to. Kasi ako nandun pa rin talaga ako sa, wala naman kasing binigay na pangalan tong si Mimiya. Correct. As in, at hindi din naman niya sinabi na hindi katulad ng mga, let's say, enabler dyan or whatever, di ba? So, talagang nandun pa rin ako sa, palagay mo na, inisip niya o inisip ng kasi naman, si Heart ba to? Wala naman ng pangalan at hindi naman nagtapos na dun Hindi naman nila in-elaborate. Ang feeling At ko, sinusugan din pala ni yung Clean Money Kineme. Dahil nag-post din si Raymond. na Yes. yun din ang... Pangalawa na to ang actually. tingin ko yun. Oo, Tingin ko pangalawa na talaga to. doon. Dahil nga na-mention si Ann or something. Kaya ang sabi nga ng mga Marites, parang si Raymond is parang low-key dissing Heart. Meron ba silang issue? Kasi parang wala naman tayong issue. Pero 'di ba, obviously dinidis niya si Heart dun sa mga niya na cryptic din naman, hindi naman niya pinatutok, wala siyang binimension na name. Pero parang alam mo naman patungkol yun kay Heart, 'di ba? Sabi ng mga Marites. So ano yung issue ba ni Raymond with Heart. Kasi wala naman, hindi na tayo aware na meron silang issue. Tapos, ang feeling Or ko naiinis lang ba siya ngayon? Oo. Dahil nga nag-ugat dito sa nabda. Well, na-mention si Ann or di ba? Ay, alam mo yun tuloy naiisip ko talaga Actually, may mga ibang mga netizens Pero na baka nagda-doubt nga sila na
concerned ba raw ba talaga si Raymond sa estado Actually. ng bansa? Yes. Or meron lang talaga siyang kinaiinisan kay Hart? Actually, ang dami ring bashing kay Mon. Ang dami ko nakitang nega comments yes. about Parang Mon. sinasabi, porket nag-news ka, may ganyan ka na mga hanas. Para dating pa-relevant ngayon. Sabi, as if naman nagko-commute ka. Ang dami rin talagang comment about Mon. Di ba? Kasi parang, ganyan ka ngayon. Oo, parang ganon. Pero kayo, meron ba kayo alamin na, alam niyo na dati nagka-iringan yung Wala dalawa? ako alam. Wala, Nagsimula wala lang to nung nag-post niya nun sa Clean Money, di ba? Parang naki-join siya dun sa issue with Mimi. Not unless may silent iringan or something na hindi naman natin alam at hindi naman na siguro. Wait, iringan. Sino ba? Nagpa-fashion din ba si Pwede rin. Raymond sa Paris? Hindi, pwede rin Oo, kasi. ma-attend siya ng Fashion Week din. Pwede Pero, rin kasing deep inside or may something nga na hindi naman, pwedeng pag nagkita naman kayo ay pwedeng hi, hello pa rin. Gets mo? yun na, lalo pa nga at nagpupunta sila ng Fashion Week. Si Mon kasi nagpa-Fashion Week na rin eh. Si Ann, nagpa-Fashion Week na rin. Si Raymond nagpa-fashion week na rin? Oo, pupunta rin ng mga fashion ma-attend. So, what if magkita-kita kayo doon? Parang, di ba, liit na nga ng mundo ng kayo na nga mga Pinoy doon na parang Di representing. ba nagkaroon na ng ganyan si Pia tsaka si Parang Hart na awkward. magkatabi? Di ba Oo, parang hindi nagpansin? awkward. Oo. Anyway, ako naman, feeling ko dyan, Rose, parang na-compel na lang si Hart to talk about it kasi parang panay ang defense sa kanya nung kanyang yung PA. kanyang PA, di ba? Parang siya na lang kuda ng kuda. Si Hart parang wala naman siya any post kasi about nga, it eh. Pero kung ako yun, hindi pa rin ako kukuda. Correct. Ako kasi, yun eh. Kung kumuda man yung PA, hayaan mo na siya. Yes. Ngayon, at least ikaw, wala lang. Kasi Oo. nga, wala naman Actually, kasi pinangalanan eh. Hindi That's lang my yun. point. Hindi, Rose, kung talagang totoong happy ka kasi, genuinely isa pa happy rin ka sa yun. buhay mo, hindi mo kailangan mag-stoop down to that level na kailangan mong i-defend yung sarili mo or tirahin yung ibang tao, magpasaring din. Hindi mo kailangan gawin yun. Parang anong point nung, di ba, nung gawin mo yun. Pero sabi kasi ngayon ni Hart, kung dati raw, quiet lang siya, parang girl, sweet girl siya. Ngayon daw, Palaban siya. Oo, sumasagot na siya at lumalaban. Pero parang, point ka, parang sana kung talagang okay kang, yung super happy ka sa buhay mo, Rose. Huwag ka Dead man nang, na. dead man na kasi, mainggit kayong lahat sa akin. Dead man ako. Di ba ganun yun? Lalo na kung alam mo naman sa sarili mo kung ano talaga yung totoo. Di ba? Oo. Tapos, Ayun. speaking of yung, kung sasagutin niyo lang yung mga issue, never naman din tinanong dong kung ano nang estado nila ni Senator Senator Cheese. Cheese. Hindi rin tinanong kung yung tungkol sa clean money. Wala rin naman yun doon. Di ba? Kung pagsagot lang naman ang pag-uusapan, wala rin yun. Kumbaga selective din naman yung topics na napag-usapan. So, sana lang, hindi na kailangan, actually feeling ko, hindi na kailangan ni Hart gawin yan. Na? Hindi, ako, dapat dead man. Oo, ayun. So ngayon, But anyway, baka may nag-trigger sa kanya or may nag-advise sa kanya na kailangan lumaban Ay, siya at maging palaban alam mo siya. ngayon, meron pa kayong mag-uusap, may pang sasagot na naman itong mga grupo. Kasagutan na naman. Kaya i-report ko na naman. Pero si Mon, Nako, nagigets ako na ko din lang. ng mga netizens ngayon kung bakit kinu-question siya na parang, ba't parang bigla ngayon ay parang concern May mga or... ganyan, di ba? Tsaka what do Kasi you, hindi mo naman kasi siya naririnig before eh. tsaka what do you have against Hart ba? Di ba? Isa pa yun. Yan. So, siguro pag nakita natin si Mon, tanongin natin. True. At feeling ko naman talaga tanungin natin. What? Oo. May issue pa kayo ni Hart? Ano kaya tanong ko kay Tita Annabel? Tawagan ko kaya si Tita Annabel. Go. No, hindi tayo sasagot yan. Tawagan mo. Sabihin, Hindi, untay na ako na mangyayari Tanungin dyan. mo na Sige. nga. Sabihin, off the record lang daw. May Pero part- alam mo, may si part two Ann, pa yun gusto ko next rin week. matanong eh. Oo. Oh. Pero I'm sure, dead ma lang Wala yan. namang issue kay Oo Ann nga, eh. pero... I think okay sila ni Hart. Si Ann. Sige na, ayan sila. Ayun. Ah, O, di ba? Ito nga, favorite ni Mr. Fu, SB19 at Bini, binanderang K-pop music sa Japan. Parang may pasiklab sa Summer Sonic Music Festival. Yes, Tito. Ayan, kahit to, last weekend pa nangyari. Ah, Siyempre, hindi naman pwedeng hindi natin siyempre. ibalita. Correct. Bilang nga to, isang ligon chika. Ibalita natin ang SB19 at Bini na kapa ibinandera siyempre ang Pinoy pop music sa Japan dahil sa bonggang performance nila sa Summer Sonic 2026 na sila ang mga unang Pinoy na nag-perform sa nasabing music festival. Hindi lang ng mga Pinoy, kundi pati ng mga Japanese ang P-Pop King sa massive stage sa Osaka noong Friday, August 14. Natuwa ang mga Hapon dahil nagsasalita in Japanese sina Stel,
Pablo, Ken, Josh at Justin. Nihongo ang kanilang intro at iba pa nila mga spiel. Si Stel ang pinakamagaling mag-Nihongo, Fu, sa 5 boys dahil ang alam namin kasi tumirian si Stel sa sa tita niya sa Japan for a while. So confident siyang mag-Nihongo in fair. Tapos nanood ng live sa SB doon sa Osaka ang singer na si Maki na super supportive sa beshi niyang si Justin. In fairness, doon si Maki, binidyo-video niya pa si ang SB. After Osaka ay sa Pacific Stage naman sa Tokyo nagpayanig ang SB19 noong August 13 at mas malaki ang crowd nila doon sa indoor stage na yon sa capital ng Japan. At meron silang pasiklab dahil sa kanilang Gento number ay nag-join sa kanila si isang kanina yung Japanese. picture yung Japanese Pinoy pala yung tito artist na si Kento Nakajima. Ayan, Gento with Kento. Ayan, si Kento na may sarili. Yung Pogi? Ayun nga, si Kento. Japanese, Phil Japanese. Phil Jap pala yan. May sarili siyang Japanese burst. Kaya tuwang-tuwa ang Tokyo audience sa Gento number cutie. nila. Cute naman si Kento Nakajima. Before Summer Sonic ay nag-guest muna ang SB sa Japanese show ng NTV na Day Day. Where they performed their latest single na Lawless. After Summer Sonic naman ay tumuloy sila ng Yokohama para sa kanilang I Was There Thanksgiving fan meet nung Tuesday yan, August 18, kasama ng mga Japan-based 18. Samantala, nagpasiklab din naman ang Nation's girl group na BINI sa kanilang Summer Sonic gigs na bukod sa kanilang Nihongo intro ay kumanta pa silang song nilang Born to Win in Japanese. In fairness, BINI pati yung hit song nilang Salamin Salamin ay may Nihongo verse din. In fair, kinarir. Ayan, paandar ang mga ate mo, nag-effort, in fair. Sa 8 girls ay parang si Bini Maloy ang bongga mag-Nihongo dahil 3 a.m. pa lang daw ay gising na siya at super practice na siya ng sasabihin niya. Super init sa outdoor na stage sa Osaka. Ano ba talaga? Akala ko super dito init ba, dito. Dito din. Paypay siya ng paypay eh. sa main stage sa Osaka, sabi ni Bini Mika, yun daw ang hottest ever na napag-performan nila. So ibig sabihin kinabog pa yung init sa Coachella. Nasilaw sila sa matinding sikat ng araw doon at may mga jet lag pa man din sila dahil kakagaling lang nila noon ng Amerika sa kanilang oo nga. Signals US Tour. Sabi naman ni Bini Colette, naiyak sila after their Osaka performance dahil feeling nila hindi na nabigay yung best nila at kinabahan daw sila. Pero bawing-bawi naman ang mga girls sa kanilang Tokyo leg. Ayan. Inuubo na ako. Mas komportable raw sila doon kasi nga indoor yung stage. Ayan. Jam-packed ang venue, tito. At ayun, natapilok si Bini Gwen sa dulo ng Pantropico number pero hindi nagpahalata ang ate mo, in fairness. From Japan ay lumipad ang 8 girls sa Canadian leg na kanilang Signals World Tour. So hataw talaga, walang pahinga. And tapos ka na, okay na. And speaking of SB19, yung kanilang Init may move, yung kanilang Simulat Wakas, magkakaroon po ng screen version. Papalabas po yan bandang October at sa September na mag-sale ng ticket. Ano yan? Yung Simulat mismo Wakas. concert? Hindi ko lang basta simula, yung di ba maraming Simulat Wakas nilang mga stages, iba-ibang lugar yung pinuntahan nila eh. Hindi ko lang kung Yung tour? Basta siguro hati-hatiin nila yung Baka concert, concert film. Yes. Yun. Abangan niyo yung mga... Tapos syempre dating. nag-trending sila worldwide pareho. Ang Bini at SB after their Summer Sonic performance. At pinuri sila ng mga iba-ibang international Okay, congrats! media. Ayun. So congrats sa favorite natin na SB at favorite din natin na Bini. Yeah. Wow, congratulations! Nakakatuwa naman. We love them. Yes! love them. Oo, Pinoy pride natin yung mga yan. Ewan ko naman sa ibang tao dyan. Ay. Okay, mga Marites. Rose! May galit. Pinasa kay Ano Rose. naman? Ano naman? Gilbert Ross at Eric Ejercito na surprise na for international release ang movie nilang The Guardian. Ako nakago dyan. Dapat mong panuorin to, Alan D. Dahil kay Wilbert or paano? Pareho. Ba't namili ka na agad? Alin ba? Eric or Wilbert? Sino si Eric dyan? Anak ni Anak ni ER. Ejercito. Sino dyan? Wow. Yung kalbo? Hindi, yung yung nasa pang... Alam mo, iba ka rin eh. Yun yung anak? Yung katabi nung katabi nung katabi. Dalawa yung katabi niya, yung nakasalamin o yung Hindi, yung isa, doon sa bandang left side. Ano ba? Sino kalbo?
Director? Director? Oh, ba? walang sa Producer? production. Oh, producer. Sino yung Producer anak ba? dyan? Yung Marami ang nakasalamin? O yung producers nito eh. short sleeve? Hindi, yung short sleeve. Ano ba yung may botones dito? Short sleeve. Okay na ha? Okay. Si reaction. Oo. In fairness to Wilbert Ross Tolentino. and Eric, nag-audition talaga din sila for this movie. Nag-start ang production nito noong 2024 pa. Si Atasha din nag-audition eh. Oh. Ay, grabe siya. Nag-start to noong 2024 pa. Kung titingnan mo, hindi pa ganun ka sikat o kilala si Wilbert. Kasi, di ba? Oo. Halos kailan lang naman talaga siya yung naging, Pumutok talaga. word of mouth na yung kanilang pangalan. O, yan. So, after that na makapag-shoot sila, kinareer naman ng post-prod sa Korea na. Kasi itong The Guardian ay collab ng Philippines at Korea. Kaya, Collab? Oo. Hindi siya, adaptation. This is not adaptation. In fairness, hindi siya adaptation. Pero it's an action film, action drama. At ang kwento nga nila, parang nagkapalit sila ng the usual na ginagampanan. Si Wilbert at saka si Eric. Di ba si Wilbert more on yung mga romance, comedy. Dito siya ang umaaksyon. Si Eric naman, alam mo na, anak nga ni E.R. Ejercito, known naman siya sa mga action. Pero this time, sa more on comedy side daw siya. Yan. Sobrang bumilib din sila sa mga nakasama nilang mga Korean actors and actresses. Dito, sinut ang kabuuan ng pelikula. Pero ang director nito is a Korean director. Directed by Jong Jang-wan. Yan ang director nila. At kasama din nila at mga bida rin sa pelikulang to, si Nam Woo Yoon. Si Nam Woo Yoon ay vocalist ng Infinite, ng K-pop, Korean pop Kala ko group ng na Juyuk. Infinite. Hindi naman. Pero marami na din tong kilala din tong Infinite. Tapos si Park Yoon-ye. Si Park Yoon-ye, kung alam nyo ang... Kala ko Park Yung-sik. si Park Yoon-ye ay girl ito, actress to. Kung familiar kayo sa Jewel in the Palace, at kung napanood nyo to, Ayan, siya yung best friend doon ni Jang Joon na naging concubine din kilala mo siya. ng hari. Oo, yes. At naging partner din siya kasi sumikat because of Jewel in the Palace, sumikat din siya sa China. Kaya nagkaroon sila ng series din na ipareha siya kay Biksu ng Meteor Garden na F4. Ayan, tapos kasama din si Han Jae-suk. Kasama rin dito sa cast si Yasi Pressman na ang kanyang pangalan ay character role ay Sandara. At sino si Sandara dito? Isang aspiring K-pop idol. parang hindi na nag-isip no? Tapos nandito din si Astin Olviga na isang K-pop auditioning. Pero feeling ko sila Astin hindi ganun ka Short lang. lalaki yung mga Special roles. appearance. Oo. Then produced po ito ng GB Lab, Will Studios. Hindi naman si kay Will, iba. Parallax Hindi kay Wilbert Studios, yan. Roboship Studios, Ovation Production, Dami, at Viva Films. Yes. Hindi kay Wilbert yun, Rose? Alin? Yung Will Studio. Hindi. Eh, Kuya Will daw. Hindi. Hindi nga eh. Iba, Oh, okay. iba. Yan. So, siyempre tinanong din sila kung ano yung mga paborito ni... Kung may mga nanonood ba sila ng mga Korean drama or Korean film at kung may favorite sila, may gusto ba silang i-remake if ever. Alam mo, hindi ko matandaan yung sagot ni Eric kung Crash Landing on You ba yung nabanggit niya. Lubayan na nila yung mga remake. Oh yeah. Pero si Wilbert, nagulat ako. Ang napanood niya. Ano? At talagang naging paborito niya, ang Vagabond. Ay, Diba? Yun Parang lang. ikaw lang naman natuwa, Rose. Natuwa wala ka, naman diba? Hindi ko naman napanood yun eh. Ikaw lang Alam talaga. mo, pinanood mo yun. Ikaw lang talaga, Oo lang Rose. Hindi, talaga. marami natuwa doon. Ano ba? Oh, talaga ba? Oh. Basta yun. Anyway, sa September, ito na po ito showing, kaya supportan natin. Yun Hindi nga, mo lang nagulat. binanggit, ang bida sa Vagabond ay si... O, ba't kailangan? Si Lee Sung-gi.
Oy, mapakaganda ng series na yun, ano? Tsaka lang ang ending. Sabi mo nga. Dapat may part 2. But anyway, Pero wag na nila mag-remake. Gumawa kasi ng bago. Wait, nasa September 2 ang showing. At nagulat yung dalawa kasi wala silang idea na worldwide release pala siya. Kaya, Taray. parang surprise sa kanila during Ang the bongga kasi Ninja nagko-collab Con. pa lang Korea at Philippines na, di ba? Oo, di ba? Ayun. Dahil lang At kay may mga Wilbur. Abangan niyo audition po yan. pala. Ay, alam mo, no, natandaan ko yung si Park Yoon-ye, pinapress ko niya ng Viva noon. Yung babae, yung Korean actress na yan. Dahil? Nung siguro nga, Meron nung dito. pinakilala siya, sabi, talent ng Viva o under Viva, siguro pag nandito, I think that was the start of the production nila, ng shooting. Oh, matagal na rin yan. Eh. Oo, Di ba? 2 years ago Oo pa nga, nga eh. 2024 sabi mo. Yun. Ayun. Okay, abangan niyo po yung mga Marites. Ito naman, abangan niyo. A perfect marriage ng Kim Pao. Kinasasabikan na ng mga Yan. fans. Oh, sabi ka na dyan, Tito. Oo. Ewan ko sa'yo, ikaw ba hindi? Oo naman. Kay attorney yan, Ito no? po yung, kay Attorney Georgie Alonso po. Ito po yung A Perfect Marriage na bagong movie ng Kim Chiu at Paolo Abelino mula sa direksyon ni Dan Villegas. Yan. Ito po yung bagong pelikula ng collab. Si Dan Villegas ang direktor na isa sa unang nabigyan ng break ni Attorney Georgie sa pelikulang Walang Forever, English English Only Please, All of You, tsaka meron pa yata. At nagawagi ng mga awards. Ayan po yung... Sina Echo, sina Derek, sina Jenny Lynn. Yes, halos lahat ng... Jeneline. Jenny Lynn! Oh, yeah, halos lahat ng pelikula na pinroduce. nag-hit, di ba? Oo, Tsaka may awards. Oo, nanalo ng Oo. awards. In In fairness naman kay fairness. Direk Dan at saka sa tambalan niya with Attorney Georgie. Oo. At ito ay sinulat na from the award-winning writers of Yes. Anne Mary, Direk Chris Martinez Yes. at saka si... Paano yung girl na Hindi, writer? Yun. letter L yung bandang... Magkasama sila naman dyan from their successful team up sa Anne Mary. Tapos, ito ay tungkol sa... Ewan ko meron yatang diferensya, di ba? Diferensya ba? Hindi ko pa alam, hindi ko masyado na... So from Anne Mary, last year lang yun, di ba? Yes. Festival, Ngayon naman to, the Perfect Marriage. Feeling ko parang about in vitro. O, parang Parang ganun feeling ko. Kasi di ba parang pregnancy, pregnancy... Oo. Kaya siguro Kaya nababalitan pala pregi. hinahayaan na lang yung Yun issue ng pa, may ganun parang sakto pa yung dahil ang agang promo ha. Dahil Ang aga na pa may ng promo. May Nauna pa yung promo na Alam Pregi niyo, bago yung Pregi announcement the na movie. sila Alam mo pala naman si Attorney Georgie, di ba? parang sumakto rin sa na parang di ba yan pala gagawin nila at dun sa parang Pang-festival siguro. poster nila na temporary poster or what. Parang yun nga, nandun sa may chan niya si di ba Tito? Parang Alam mo, Promo pala yung nakakaaliw buntis. kasi, di ba nakita ko si attorney doon sa Sinimalaya. Hindi naman niya dininay at hindi naman niya tinago na silang dalawa nga, yung bida dyan. Dahil nung una, pahulaan pa, di ba? Tapos nakakaaliw, nababasa ko na ngayon. May mga may mga hula na, may mga fearless forecast na. Yeah, may mga black screening para pa sa nga, di ba? 2026 MMFF na most likely daw ang magiging best actor at best actress ay sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Hindi mo lang Sabi ko, wala pa hindi nga mo lang forecast na papasok for Oo, sure. ito nga, wala pa nga yung apat na kasunod na unang in-announce, Oo. di ba? Meron ng best actor at best actress talaga. Pero feeling ko papasok, malaki ang chance na Oo pumasok naman, niya. tingin ko din. Yes, Oo. panlaban niya Unang-una, so, box office. So, Kim Pao, Panlaban niya ng Abangan niya yan. Quantum. Yes! Diba? Very Yan so ang excited fandom. tayo for the Kim Pao. Oo. Tito, may matino silang pelikula. So, ibig sabihin yung mga nagawa nila, Ay, hindi matino. Basura ba yun? Ay, grabe. Sa inyo ka. galing yan. Ay. Wala akong ginamit. Kilala nyo. Sabi Hindi ako mo, humingi ng ganyan. finally, ganyan yung sinabi. Ganyan yung sinabi Ilan na ba ni yung Barbie movie nila? Sabi ko na Fortesa. excited ko may matino sila. Ilan na ba yung movie nila? Girl. Ito na mga Marites, bagong balita, Gandang Gabi Vice, sa GNTV mapapanood simula sa September 13 at hindi sa GMA main channel. Dahil kaya kay Jessica So, kanina po in-announce ng GMA mga Marites ang Grabe si Vice, no? paglipat ng Gandang Gabi Vice sa GMA. Sa GMA din kasi yan. Pero tinanong namin sa malapit na source kung sa GNTV, yung kung sister channel ng GMA. GNTV, Good News TV yon. At sabi nga niya, oo. Hindi sa main GNTV, channel, Hindi sa main Tito. channel po. Talaga? Iba ba ang GNTV, GTV?
GTV rin. Oh, same lang yun. Binago lang. Dati GNTV, oo. Ngayon GTV na. Diyan na po, ayan po. Wait, dating GNTV. Oo, dating. O, di GTV. GTV na, oo. Okay, so makapanood siya saan? Sa GMA, Ayan. GMA, I Want ABS-CBN Kapamilya Channel. Yeah. Oh, Pero kasi si- baka subsidiary, kaya GMA na rin nilagay. Pero dapat ilagay nila. Nilalagay ng May GMA GMA na, pero hindi sa ano. Wala nakalagay na GTV. Oh, GMA, yun ang may. Ginagamit nila yung GMA pa rin. Hindi, para walang GTV. So GMA nakalagay. Oh, GMA din yung Dapat tawag iba ang nila. GMA. Dapat Dapat iba ang GTV. GTV. Pero parang nabasa ko nga GTV. Di ba? talaga. Yun ang sabi sa akin. Sa GTV lalabas yan. Baka pinapalakas nila ang GTV. Oo, siyempre, Bakit? di ba? Oh. Kasi ang alam ko, ano to ha, first time ang tawag sa ano tito? Yung producer, nagpo-produce ka for ano? Line Black- producer. Black Yeah. timer. First time magba-black timer ng ABS-CBN sa isang show. Kasi ABS-CBN show ang GGB. So, iba-black time nila for GMA para may ipalabas sa GMA. Dahil nga kay Vice. So, So, ABS-CBN Oh, wait. produce siya. Hindi siya produce ni Vice. Black timer ang ang ABS-CBN. Showtime ba, hindi ba yung considered na ano? Black Hindi, timer yung kasi din? may deal Ay, bagay, may Oo, ano ang, may usapan sila na parang collab ipapalabas. yan, parang Oo, ganun. parang gano'n. Ito talaga. So wait, dito you mean ang GMA wala talaga Wala. at all? Oo, Kumbaga, magba-black Babatay. time. Magbabayad sila ng black time Yes, fee. yun ang chika sa first time magba-black timer ang ABS at parang Yun ang may bagong palabas siya setup ngayon. Oo, para ipalabas dahil nga GGB Vice yan tsaka ano nila, property nilang ano, 'di ba? Oh, yeah. Ang GGB. So, tas yung pala sa GTV lang ipapalabas. Kasi yung main channel ng Jessica Soho yun every Sunday. Kasi yung September 13, Sunday yon. So, hanggang 10 o'clock yung Jessica Jessica Soho. Soho, past 10 pa nga. Tapos sumusunod yung Bubayan Tekla Show. So saan nga naman siya doon po sa lulugar doon, di Baka ba? naman ibang day. hindi, usually Sunday, Sunday. Sunday. Actually, Sunday. Parang Ayun. meron na talaga siyang Correct. audience ng tao. Yun ang- Correct. So baka nga. Parang Kasi natutuwa. parang hindi din maganda na weekdays or or Saturday kasi everyday napapanood na si Vice sa ano. Nagsalita. Pero ang showtime ba sa GTV din? And GMA? No, GMA ang showtime. Na lang, dati meron yung iba eh. Yung Parang main meron channel. din, di ba? Oo. Oh. Pero hindi ko lang, wala na yung sa GTV. So GMA na siya. Main Main, na lang. main Oo. channel talaga ang ang show. Yun. So, yung kanina nga, nagsalita na si Vice na gusto niya rin may interview yung mga GMA stars like Ding Dong, na nag-guest na noon dati, si Marin Rivera, tapos si Alden Richards. Nag-guest na niya sa GGB. Yun ang gusto Oo, niya kasi naman. nagpo-promote yung mga yan sa GGB. Yun. So, yun na. Tuloy na po ang balita na confirm GGB Grabe si Vice, sa ano ngayon na. Siya talaga Queen of all networks. Queen of Networks. all networks. Di ba, Chuk? Chuk. Nanonood ngayon? Chuk. Chuka, alam mo na. Chuk. Aklang. Okay. Ito Ito mga, si buhay gising na ba? mga Marites, ito pag-alis ni Ika Melendez sa management team ni Ogie Diaz, may kinalaman ba sa kanila magkaibang Hindi pa paniniwala sa politika? Mr. Fu? Yeah, so ito nga, lumabas to parang last week or 2 weeks ago na umalis na si Aiko kay Ogie Diaz sa kanyang management team. So, nagsalita si Ogie sa kanyang vlog at sinabi niya na, yun nga, nag-Viber sa kanya si Oo, nag-Viber Aiko. lang daw. Kasi actually, ang pagkakasabi pa ni, okay na yun, kahit nag-Viber lang siya sa akin, at least nagpaalam siya, nagsabi siya, wala namang problema. Tapos tinatanong ng mga kasama niya dun sa kanyang vlog or dun sa kanyang show kung gaano ba sila katagal na nagkasama ni Aiko. Tagal. Ang sabi niya, hindi na nga raw niya matandaan kung gaano nakatagal sa sobrang tagal na. So sabi niya, okay naman yon, wala namang problema kasi nakapag-Viber naman siya at kahit anong oras, kung kailangan niya ang tulong ko, ang payo ko, nandito pa rin ako para sa kanya. Tapos, tinanong kung lilipat daw ba si Aiko ng ibang manager. Ang sagot ni Ogie, ang pagkakaalam daw niya parang diretso muna kay Aiko at baka daw may plano daw ata si Aiko tsaka si Juan Mig na magtayo ng kanilang... na-mention naman nila yan. na magtayo Diba ng ang- something. Yung one ko. Yan. So baka doon na, baka yun na mag-handle ng career ni Aiko, pati na rin ni Juan Mig. Tsaka silang dalawa dahil bilang sila'y... Magsing-irog. Oo, at sweet-sweetan sa SOCMED, ganyan. Tapos may nagtanong din sa show kung hindi kaya dahil din sa kayo ay magkaibang kulay. Kasi alam naman Ng politika. natin, Siyempre, si Ogie Diaz ay very proud na kakamping
At si Aiko naman ay nasa side ni dating Pangulong Duterte. So, inamin naman ni Ogie na, isa rin yun, sabi niyang ganon. Pero hindi naman daw sila nagtatalo tungkol doon. I'm sure daw may mga nagsasabi kay Aiko na, huy, ano ba naman yung manager mo, kuda-kuda tungkol sa kaalyansa ni Aiko. I'm sure naman, sa kanya naman din daw, may mga nagsasabi na, oy, pagsabihan mo naman yung talent mo si Aiko dahil, very vocal dun sa kanyang paninindigan, etc., etc. But, hindi naman daw nila yun pinapakailamanan. So, pero posible din daw, yun na medyo may konting, din dun, sa part na yun, yung politika. Pero, sinabi ni Ogie na magkaibigan sila pa rin. Ayun lang. Okay, mga Pero tagal na nila. Ang tagal na, sabi nga niyo, gano'ng katagal na kayo? Tagal. Hindi ko na Ako matandaan. din, hindi ko natandaan. Sa tabang tagal. Hindi ko nga alam after ba nang nawala si Tito Dogs. Si Tito Dogs pa ba manager ni Aiko nung time na nawala si Tito Dogs? I think so. Parang after that. Kasi mukhang si more than Ogie anything, friendship Pero naman. magkaibigan daw talaga sila. Yes. Oo, sarap daw ng pala maniskat, sabi ni G. Trilliana, nag-message sa akin. Wow. Bakit siya nag-message sa akin? Oo. Hindi. Nanonood daw siya ngayon. Hello, G! Hello, G! Oo. Oy, Okay, important mga to G, Marites, evolution. oras na para sa pinakamainit na showbiz item. Ito nating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Dahil tama lang na ipagsama ang pinaka-inaabangang chika sa pinaka-nakakabusog na chibog, order na sa naka-flash na link, mga Marites. Siguradong yan ang best dahil solve na solve kayo nonetheless, mga kamarites. Ugbo 24/7! Okay, mga Martes, dahil sa bahang nangyari nung Lunes, Bahamas. ito, sina Bianca Gonzalez, Karen Davila, Bernadette Sembrano, Vince Maristela, Mark Cardona at iba pa, may mga kwento at kuda tungkol sa baha. Yes, Tito. Ayan na nga. Usapang baha bilang nakaranas nga tayo ng severe flooding nung Lunes, August 17, dahilan para pati ang live show natin ng MU ay makancel that night dahil nga Bahamas in so many parts ng Metro Manila at maging sa mga karating probinsya natin like Bulacan and Pampanga. At dahil dyan, marami sa atin ay walang magawa kundi maglabas na lang ng saloobin at hinaing sa social media tulad ng ilang celebrities. Gaya ni Bianca Gonzalez Intal, ang sabi ni Bianca sa ex, tama na ang band-aid. Ayan, tama na ang band-aid, short-term temporary fixes sa ulan. Deserve ng Pilipino ng effective long-term solutions, flood control, mass public transport, good governance at iba pa. Taon-taon na lang ganito. Bakit sa mga katabi nating bansa? Kaya naman. Dito parang mas lumalala. True. Sabi yan ni Bianca. Sabi naman ni Miss Karen Davila sa ex din, kalakip yung video na pinasok ng tubig baha ang isang pampasaherong bus. Sabi ni Miss Karen, huwag kalimutan ng flood control scandal. Huwag kalimutan ng matinding korupsyon sa 2025 budget kung saan bilyon-bilyon ang ninakaw. Huwag kalimutan may mga dapat pa ring ipakulong na malayang gumagala pa hanggang ngayon. Si Bernadette Sembrano naman mula sa South ay nag-MRT, Tito. Para makaiwas sa traffic at baha. Hawak niya ang beep, sabi niya. Beep card. Naka-backpack lang siya at plastic shoes. Ayan, tapos ay bumaba siya sa Quezon Avenue Station para pumasok sa ABS-CBN. Sabi niya, big relief ang MRT sa mga itong sitwasyon at pinansin pa niya na ang laki na raw ng ginanda ng train station at ng banyo rito. Ang PBB, ang galing no, nag-MRT din pala si Miss Bernadette. Ayan, ang MPBB collab ex-housemate naman na sa Vince Maristella. Ang cute ni Vince. May baha serye rin siya na reel sa FB. Pinakita niya yung naglalakad siya habang nakapayong dahil mas mabilis daw maglakad kesa sumakay sa kotse. At dahil baha nga ang kalsada, wala siyang choice kundi maglakad sa tubig baha until makarating siya sa kanila sa Phil and Best Homes. Tapos ay sumakay pa siya sa likod ng fire truck. Ayan, ang papunta sa ang cute niya doon sa loob ng village nila. Na in fairness, baha rin kaya sumakay siya dyan nga para makaiwas siya doon sa malalim na tubig. In fair, sabi ng mga Marites, ang fresh pa rin ni Vince kahit sumugod siya sa baha. Ito naman, ang dating PBA player, Tito, ayan, di ba, si Mark Cardona, na-bash ng netizens dahil sa pinost niyang video sa FB na lumalangoy siya sa maladagat na baha. Diyan sa may, ayan, Araneta. kuya mo, dive siya. Di ko kaya. Ang dirty! Aqua training ang kanyang... Natatakot sa leptos. Oo, Diba? grabe. Parang talagang dagat yung dinive niya, di ba? Ayan, Ako ito, yan, sa tubig ganyan. baha yan sa may Araneta Ave, Quezon City, Tito, na talaga naman bahain dyan. Sabi niya, True. sa message niya, Coach
Coach Tab, dapat dito kayo nag-aqua training. Ha, ha, ha. Joke lang, Coach Tab, for content only, sabi niya, Tito, ha. Natawa ka ba? Umani ng batikos ang insensitive comment na yon ni Mac, kaya nag-sorry ito kaagad at ang sabi niya, I'm so sorry, Coach Tab. Dapat hindi ako nagbiro ng ganon. Ayun. Dinilit na ni Cardona ang controversial niyang swimming sa baha video. Ayan, sabi niya, masama na po yung biro ko. Ayan. Tapos kahapon, nag-sorry ulit siya sa mga na-offend at sa kanyang masamang biro. In fairness naman, nag-sorry na siya. Ito pa, yung ibang kwentong baha dito, si Aura Briguela naman, suspended ang klase nung Lunes sa UE Manila. Doon pala siya nag-aaral, kung saan siya nag-aaral ng psychology. So, pinauwi silang mga estudyante. Naka-school uniform si Aura, sumugod siya sa ulan kasama ng isa niyang classmate at sumakay sila ng sidecar. Tapos binidyo niya yung Bahamas. Yun. Sabi niya, kanya-kanyang danas. Ayan. Bakit wala si Aura sa video mo? Ikaw talaga. Sinabi ko naman kay Aldon. Pinaalis mo yung Aldon. Aura. Ilabas mo raw Aldon. Ayun, Wala. so, very normal student na nagko-commute ang peg ni Aura nung araw. Kasi na ba, yun. Cardona lang yung nilagay mo. Ewan ko dyan kay Aldon. Sabihin mo sa mag-usap kayo. Si Maris Nakal ay nirepost sa kanyang IG stories ang art card na nagsasabing lagi na lang tuwing umuulan, doble ang pasanin ng mga commuter. Kailan ba magbabago ang sistemang ito? Hello, sabi ni Maris. Nirepost din siya sa stories niya. Nirepost niya rin sa stories niya yung collage ng baha photos na may caption na a reminder not to forget the flood control projects. Si Pokong, Ayan. di ba ano rin? Binaha din. Oo. At saka si Betong, dahil sa Sinimalaya. talaga? O si Betong. Nag-host si Betong ng Sinimalaya. Nag-MRT para makarating sa Sinimalaya. Correct. Si KD Estrada ay nirepost din niya sa IG stories niya yon yung collage ng mga baha photos. Tapos si Bini Joanna may IG stories oo, din. Ang bongga. caption ay, "This isn't bad weather. This is years of corruption catching up on us." Sabi ni Tapos pinusuan niya rin ni Bini Joanna yung post na may message niya, FUCK, Resiliency Rose. Yan, word Kaya na pala resiliency. resilient. Alam mo, hindi ko pala na-line up Demand si change. Bini Mika. Tungkol naman sa Fox Silica, yes. Pero sa mga Bini girls mo, Rose, ha? May mga Bini girls ko? social Relevant, Oo, socially relevant. May mga sila, opinion about mga nangyayari sa bansa. Ito na last. Si Vice Ganda ay may kudari ng Martes sa It's Showtime. Sabi niya, balang araw mararanasan din natin. Correct. Sa bansang ito, yung pag-uulan, matutulog na lang tayo. Ang dulot sa atin ng ulan ay comfort, hindi na takot. Panghawakan natin ang ganong pangarap para manampalataya tayo na in Jesus' name, mangyayari yon sana in our lifetime. Naku, lagi natin itong dasal, no, Rose? Sabi niya pa, alam nyo kung paano mangyayari yon? Unang step, Ay, bumoto bumoto tayo ng ng maayos. Bumoto tayo ng tama. Yung mga binabaha, marami dyan. Kaya binaha kasi yung tuyong bahay ninyo, binenta nyo ng 5,000 nung eleksyon. Di ba? Sabi niya. Sa 5,000 pesos. Iba nga, 1.5 lang. No? Oo, lower pa yung iba. Sa 5,000, yung iba 500 lang. Oo, correct. Sabi niya, sa 5,000 pesos, pumayag kayo, pasukin yung baha ninyo ng baha. Pero no Filipino deserves that. Yung masalanta ng bagyo. Yan ang sabi ni Meme Vice, na sapul ang sentimento ng maraming Pinoy. Ayan, ako feeling ko talaga tuwing panahong ganito, kapag... AI lang ba yung... AI lang yun, Alin? siguro. Yung mga flood control project na kung sakaling ganun ang gagawin, di ang bongga. Ay, Like, oo. sa Bulacan. wish na lang natin. Sana totoo. Hello, baka naman pwedeng isakatuparan niya ng totoo. Oo, sa Bulacan, daming Bulacan talaga, Ito no? ang Bulacan ng Kapampangan. corruption sa Correct, flood control flood control. projects. Oo. Basta pili ka, ito talaga, tuwing ghost month, tayo, mapapaalala sa atin ng nature, ni Mother Nature na, ang damaging effects ng mga ghost flood control And the na kinurap corruption. ng ating mga buwayang nakaupo sa gobyerno. At saka di palala ng palala. Yung mga dating hindi binabaha na rin ngayon. For example, Maribeles Bataan. Lukan-luka ako. Oo nga, diba? Binaha ang Maribeles Bataan. Bundok yun, te. Kasi nga ang mga bundok. Bundok. Kaya... Giba na yung Hermosa, Dinalupian. Talagang yan naman ang bahain ng... Ever since. Oo. Pero Maribeles. Talaga, dati hindi. Bundok. Diba? Binabaha Doon na sa ngayon area ng ng bundok. QC, yung dati sa ako nag-aral, di ba? Sa may Retiro, dyan. Dati hindi naman binabaha yun nung bata ako. Pero Ano ngayon... yung parang circle? Yung parang... Hindi. Doon sa Retiro, NS Amoranto Avenue, Banawe. Yung Banawe medyo nagbabaha talaga yan dati. Pero yung ngayon talagang... Amoranto. Wala. NS Yung Amoranto. Retiro, di ba? oo. Dito Yung Amoranto, hindi Grabe naman yung Ines binabaha yan Amoranto. dati, di ba? Oo.
alam mo, ano yan eh, aside from the fact na global crisis, climate crisis talaga, yung Pero- basura. Pa rin yan, Meron niya di ako ba? nakita, ang ginawa niya, Ang lala ng basura. meron kuya, ang ginawa niya, ginanon niya, kinamay niya yung mga, di ba, dumadaloy. So, in fairness, bumaba yung tubig kasi ginanon niya. Number one Alam talaga mo, yung naisip basura. ko pala to. Kasi Kasi, umaandar yung basura dun sa kanal. So, nagsastuck kaya, doon. So, yung Siyempre. tubig, tumataas nga naman. mismo. Ginawa niya, ginanon niya yung mga bottled water, yung mga ano. Diba yung pero eto, naisip ko rin, sorry yung, di ba, like sa QC, as much as possible, bawal na yung plastic. Pero tingnan nyo, pag bumili kayo sa mga Shopee, Lazada, yung mga Todo online. plastic lahat ang yun. ibibigay sa atin, todo balot Super. na. It's either black or clear na, yung ang tawag sa gano'n, yung May parang bubble pinapop wrap up. Oh, pa. bubble wrap, oo. May bubble wrap na, naka-plastic pa. Sabi Super. ko, mas malala pa to eh. Yes. Than sa pinagbabawal na plastic bag or straw. Exactly, straw na tayo nahihirapan sa pag-inom, for example, or plastic bag na parang you have to buy pa para lang may True. lalagyan. Itong mga dinideliver halos gaano karami ang Grabe, delivery yes. per day ha. Isa na- yan sa numero 1 dahil. So yun na lang. Contributor. Saan mo ilalagay yun? O, tatapon mo yun. Ang kapal-kapal, ang laki-laki. Correct. So siguro dapat may gawin din sa part na yan. Oo, isa yan talaga. Kasi, ay wala namang paglalagyan yung tatapon yan definitely Mismo. eh. Tsaka hindi yung paraan, yung waste system, yung Waste waste management, medyo din, yun din ang kasi Yes, wala tayong matinong Wala tayong waste management True, Oo. di ba? sa Pilipinas. Pero wala My God. tayong, sabi ko, wala basta tayong alam nyo matinong na. politiko. Pero yung pa rin talaga, leader pa rin. Oo, at saka yun nga, kung talaga na totoong ginawa nila yung mga flood control projects na yun, naggastos ng bilyones. Kahit paano, Oo, naibsan, kahit nabawasan. paano, may epekto yun. Kaso nga, kung lahat kinulimbat, nilagay sa maleta, ginuwi, at di ba? Binulsa, ayan ang mangyayari. Oh my God. Sana talaga maabutan natin. Eh, imagine mo, ngayon yan, halimbawa, next year, wag naman. Siyempre, palala ang Ang baha paakit ng paakit ang talaga. habagat, ang... Sabi pa nila, kung yung mga lupa before, nasisip-sip pa yung ngayon kasi hindi na daw. Oo. Saka sa amin na lang sa Batano, aminin nyo, sa highway dyan, dati punong-puno ng mga puno. Yun Ano ba pa, ginagawa? Nainis ako ting makikita kung may mga... Pinuputol? Mga pinuputol Yes. talagang tinatanggal nila ng mga puno sa daan ha. O so ngayon, pag bumabaha, ay paano, papalitan ng mga subdivision. Sabi ko, gaano karami ba talagang bahay? Parang yung mga iba dyan ilang bahay na, di ba? Di ba pwedeng, Di ba sa Rojas Boulevard, nagputol lang mga puno. Kaya yun, Let's see. inaangal nila kasi wala nang sisip-sip. Ayun na nga. At saka talagang, ang mga Pinoy talaga, sana talaga matuto ng bumoto ng tamang Disiplina, yan na. good luck. Okay mga Marites, yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Para naman sa ating mga Marites na gusto ng exclusive showbiz scoop, sali na sa ating Facebook community group. I-click lang ang pinned link sa live chat at sumama na sa Beloved Marites University community. Updated ka na nga, may exclusives ka pa. Sama na at mag-like, share, and subscribe na rin sa MU Entertainment YouTube channel. JM Ibarra, na-judge nga lang ba nung birthday celebration niya with Fiang Smith, HD? Yes. Actually, nakita ko to, lumabas sa wall ko, yung video. Nakita ko rin yun. Nakita mo rin, ayan. Asan na ba yun? Grabe naman yung mga fans. Talagang tinitira Oo, si talaga. JF. Grabe. Tinitira? Pero medyo, mapapaisip ka rin. Parang kung Mala na- Daniel daw. May ganun pa sinasabi, Rose, di ba? Mala Daniel daw kay Catherine Pero dati. alam mo, medyo nagulat din ako dun sa video na yun Anyway, ito yung tungkol sa, Ayan, nag-birthday kasi si JM recently. Kailan ba birthday ni JM? Parang August 16 ba ang birthday niya? Mamaya mali ako. Mga birthday ni JM. Para mga ganon nga. So, syempre si Fiang, ayan, super Makulit. the usual makulit, the usual energetic. Dala-dala niya yung cake. So, para i-blow ni JM. Pero kasi, di ko alam, baka naman nakainom na si JM. Kasi may inom siya, Oo, di ba? may inom. Tapos, yun nga, parang dapat daw, instead na sana daw, ihag or ikit. Ayan, balik daw sa pag-inom na parang, Ako Alam mo, naman, ang yung normal body lang naman nung galawan. Hindi naman ang issue. tapos, yan, parang, ayan. Tsaka may mga lalaki talagang ganyan. Oo. Yan na. Pero, syempre, hindi naging maganda
dating o pagtanggap ng ilang mga fans nila dyan, lalo na nga kay JM. Sabi nila, ilan sa mga comment, na para bang iritang-irita na siya, kaya di ko magets yung ibang kinikilig sa kanila. Meron mang, iritang-irita siya dyan, PBB pa lang, di ko gets sa fans niyan. Grabe naman. Tapos, kala ko ba, ano to, di ko na naman ba, kala ko ba? Kala ko ba ikaw nagsulat niya? Oo, as usual. Kala ko ba? Ano ba ito? Basahin mo nga, whatever. Yung PBB, ganyan naman pala talaga. Akala daw nila, kasi parang sa PBB pa lang, napapansin na raw. Base to sa mga comment napapansin na raw nila si JM na parang ganon, yung treatment ba o ganon kung umasta kay Fiang. Parang ang dating ungentlemanly siya. Oo, yes. Ayan. Parang di naman ganun dating sa akin. Sabi niya, JM Fiang pa naman ako. Sa PBB pa lang daw, may ganun na. JM Fiang pa naman ako, but eto makikita ko, sana hindi na lang sila ang binigyan ng love team. Tapos sabi pa, ibang-ibang oras niya kapag may kaharap na fans, like sobrang bait. But kapag sila-sila na lang with friends, sorry ha, pero ang angas ng aura. Talaga? Pero syempre, may mga nagdidependa rin. Sabi niya, kumbaga, do not judge naman because of that one video. Parang agree din naman ako. Wag naman nating husgahan o i-judge lang. Kasi hindi natin sure, baka naman may kasunod pa tong video, baka naman after, tweet-tweetan na I-judge sila. ko kung tinulak niya si... Oo. Wala namang Tinulak niya si ginawa. Fiang. Tinulak niya gano'n. Wala naman siya masamang ginawa. Ginanon niya yung Parang mesa. feeling lang nila. Correct. Parang medyo magiget mo naman ang contest. Siguro nga, dahil itong Fiang, kulit-kulit na. Parang kulang sa energetic. sweetness. Oo, kulang na kulang. Makaya niya kay Fiang. Ha? Agad? So, ganun ang dating na parang ano ba, itong isa, sobrang, parang, in a way, Hindi, sweet alam mo, naman. actually, yung galawan ni JM do very lalaki. Parang Oo, naiinis. lalaki. Parang Ang naiinis lalaki. kasi siya eh. Like yung nung ginaganon siya ni Fiang, ginaganon. Hindi naman naiinis siya. Parang... Di kayo na yung mga, kayo na yung mga, Normal lang yung reaction niya. Actually, ako sa tingin ko normal lang. Oo, wala naman. At saka yun nga, hindi naman niya pinahiya o sinaktan si di ba, binastos. Signiko Di ba niya na- gano'n. Wala namang Di ba gano'n. tinulak? parang kung umabot Hindi. na tayo sa pinahiya niya o sinaktan niya, baka hindi lang ganyan yan. Doon ka mag-react, di ba? Parang, Ano to? wala namang gano'n. Wala namang gano'n. But anyway, syempre, Kamila, red mga flag reaction daw. ng mga fans yan. Ako naman, hindi ko naman kasi sila nasubaybayan sa PBB. Kaya nagulat ako doon sa nabasa ko na PBB pa lang, parang Ako, ganun nakita na. ko yan, pati mga komento. Pero nung pinanood ko, parang di naman OA lang yung reaksyon, no? Parang normal Ako lang. lalaki. Very lalaki. Yes. But anyway, Ibang lalaki nga, mas ano actually, pa eh. ang maganda dyan sa video na yan, parang si Fiang, dead man naman. Oo. Wala lang. Na tsaka makikita mo naman din siguro kung na-offend si Fiang sa gesture ni... Si Yun Fiang nga. pa ba? Hindi mo Kaya nga, nga, so ibig sabihin, wala hindi din mo sa nga kanya. nakitaan, di ba? Parang kahit na ganun. Kasi baka ganun talaga yung dynamics nila. Na Kasi parang- meron ako nakitang, dyan din ba yun? Basta tinatanong sila, ano. May sagot ni JM, medyo hindi type ni Fiang. Sabi talaga ni Fiang, andun harapan, ikaw, asama mo talaga. Alam mo yun, Baka hindi siya yun ang papayag. dynamics nila. Baka ganun talaga at si sila. Fiang hindi rin papayag Pero bakit apihin. itong mga fans naman, hindi pa ba sanay? Di ba dapat kung yan talaga ang dynamic nila, ganyan Masyado talaga lang sila. nila ino-overthink. Ever since PBB pa lang, nagkataka naman ako. So, Siyempre mag-ilus yun Di yan. ba sila Hindi, sanay? Diba? palaban Oo. si Fiang, hindi yan papayag magpa-api or Isa pa magpa yun. kay JM. Ganun lang talaga sila. anyway, ganun lang. kaya lang Ganun parang sila. birthday na haluan tuloy ng parang in a way. Sino may negative. birthday? Si Fiang? Si Si JM. JM. Si Fiang nga kami dala ng cake. Ba yan? at ano ba? Naturingan pa naman bet na bet mo si Oo, JM. basta- Hindi ko naman masyadong bet. Ito Ano lang naman? ito ang bet na bet. yung Yung friend friend natin. Kinorek ako nung taga-GMA na source ko na sa GMA daw lalabas yung Oh, yun na nga. Hindi naman Kabig pwedeng, sa akin kanina, GNTV. hindi naman pwedeng GTV lang yun. Pero may GTV din. Oo, Wala. oo, malamang. Malamang. Malamang, Sa simultaneous. Oo. Sige, magbalita na tayo mga marites. Dahil nga, favorite ni Mr. Poo na Viva Hot Babes, may reunion Na concert. hindi tayo in-invite. Wait lang, sabi ni G, minsan lang nasa news ang Bulacan pero pangit pa. Si G Trillana yan. Oo. Ayun nga. Nakakaloka. Nanood. Ewan ko rin kung bakit to ni-line up. Charot lang! Sige na, love mo naman si tawid mo Maui. na. Love ko si Maui Taylor. Alam nyo Alam naman. namin, love mo. Oh, love ko yung si Maui Taylor. Look at her. Oo, di ba? She's at the middle. di ba? Ayan.
I think this is Jennifer Lee, yung nasa extreme May left. Jennifer Lee Sige, na isa-isahin mo nababalik. nga. Jennifer Lee, Gwen Garcia, Andrea Del Rosario, Maui Taylor, Katya Santos, Sherry, and JC Parker. Yeah. Oh, hindi ko Galing-galing yan magagawa mo. sa ibang girl group. Yan ang memorize ko. Sila na ba lahat yan? Hindi, syempre may mga Ella Meron B pa Ella B pa. meron pa. Wala na yun. Parang wala na, parang sila lang talaga Okay, yung... okay naman yan. Ay, hindi, kaso sa poster, may Ella V na nakalagay. Oh, meron. Baka Baka absent wala lang. lang. Baka wala lang. Hindi ko na inalam kung Saan bakit. si Ella B dito? Hindi ko Ito siguro may malaking bobelya sa left. Yan, na nasa baba. Katabi ni JC Parker. So, 8 sila dito. Doon kanina ba ilan? Hindi ko alam. But anyway. O, tingin na uli, Aldon. Ay. 4, 5, 6, 7, 8. 8 to eh. Oh, 8. 8. O, tas to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 na yan eh. 7 lang to. 8 yan. Si Direct GB pala. Bakit sinama mo? Ay, love ko rin niya si Direct GB. Alam mo ba yun? Gusto mo bang i-explain? Nakasama ka si Direct Sino GB to sa TV5. parang yung pangalawa, naka-red bat na po? Si ano yan? Gwen Gwen Garcia. Okay. Si Gwen Garcia. But anyway, so lahat sila, ayan, nandyan nga sila. Wala lang yung Ella V. So, sabi nila, in general, hindi ko nasasabi kung sino yung nagsabi. Basta ang sinabi lang nila, naniniwala sila, it will open more opportunities sa kanila. And they hope na after this, makapag-tour sila sa buong Pilipinas. And Talbog, syempre, very sex ma-reach bomb. din nila yung ibang bansa. Oh. Kasi yan naman din daw yung ginagawa nila noon. In fairness, 23 years na sila magkakaibigan. Oh. ganun Aminado pala katagal. sila, no, nagsisimula daw sila, no, nagbubula-bulaklak pa, o yung mga ginagawa nila as Viva Hot Babes. May mga, sila, yung tinginan, Bulaklak. iringan, malditahan, ganyan. Pero daw ngayon, as Kanta yun. they aged, syempre, magkakaibigan Ang na sila. bango-bango. Oh. So, aminado sila na talagang namimiss nila yung isa't isa. Minsan daw parang once a month nagkikita sila, minsan pa nga daw weekly. Parang close talaga sila. Close naman talaga sila. So, halimbawa daw, ang pinakamalayo ang bahay sa kanila si JC Parker. Si JC Parker. Pampanga. Yun, nasa Pampanga siya. Pero malapit na lang din yan. Ang 1 hour lang ginagawa, yan. minsan may a-appear na lang daw isa sa kanila, dalawa dun sa members, tapos magsistay doon. Minsan naman, mararamdaman daw nila, parang tagal na natin hindi nagkikita. Tapos magkikita-kita sila. Kahit hindi man daw sila kompletong lahat sila, definitely merong mga magkikita-kita, ganyan. Katulad daw ni Sherry at ni Maui, kadalasan daw sila ang nagkikita kasi sila daw ang single. Maui. Sabi ni Sherry, bakit? Parang duda ka. Bakit? You should know. Hindi na kami nag-uusap ni Maui. Kailan ka na lang show? October yata. October 23 yung show nila sa New Frontier Theater, directed by my love, Direct GB San Pedro. Uy, grabe yung my love. Alam naman niya, mahal ko siya. Hello, Direct GB. Hello kay Direct GB. So ba ikwento ko? Wag na. Ayaw ni Noel Ferrer. Ay. Tapos, pero ang ticket, ang taray, merong parang biglang, tawag dito yung ticket, pag open ng ticket Pre-selling. Pre-selling, August 29. May wala next week na yata. In fairness, mahal ang ticket nila Ang po. mahal nga, nagulat ako. Ang dami. Ay, hindi ko nakita. Ang mahal. Parang 6 plus yung pinakamahal. At maraming mga nakakatawa nung in-announce yan, nung pinost yan ni Maui, tsaka nung mga nila Katya, ganyan. Maraming mga lalaki na eto ang gusto ko. Yung lalaki dami naman, mga lalaking Yan. manonood niyan. Epekto talaga dahil sila yung medyo talagang... May mga nagsasabi, tumangkad ako dahil dyan. Kaya naman nangayayat ako dahil sa kanila. Yung mga, alam ni Alan yun. Di ba, Alan? Bakit ako? Mas alam mo yan. Bakit Ano ba talaga? tumangkad? Tumangkad. Gusto ba explain pa natin? Kay Rose, Rose? spoon feeding Rose. Hindi ko get yung tumangkad. But anyway, go. May phone feed mo. Ano ba yan? Paki-message po para maintindihan po. Baka Marites kung bakit po tumangkad ang karamihan sa mga lalaki. I'm sure na dahil mabago kay- pa mga bulaklak ng Diba, Hat? Mamaya ipa-demo mo na lang kay Paul pag uwi mo. Ay, nakakaloka yung part na yon. Hindi ko Wala na, kinain. sige na, go. Thank you muna bago tayo magsara. Kisha Whiskey. Magsara? Canadian dollars. Dito sa isang linggong Ang cheese kipi. whiz, Ang ano ba? kipi, oh. 10 Canadian dollars. Babaha din twice dito sa other week. Maraming bahay may basement na apektuhan. Taray ni sabi ni Cheryl O. Di ba? Tama ba? Cheryl O. Di kasi masakyan ni JM yung gusto niyong mangyari.
niyang Ay, mangyari ano o ba na-expect tayo? nyo. SFP? Nega na, Hindi na, kalma, ano na. mag-overacting. Okay. Ay, ba ako nagbasa? Oh. Recess ba? Hindi, pinakasalamatan ko Ah, lang oo. bago tayo mag-close ng isang linggo. Okay, Go. mga Marites, happy ba kayo sa aming mga chika? Sige po mga Marites, yan po isang linggong Chismis!